dayon na ito itong Brino Diyos. Kaya ngayon siyang dayon, masalamatan sa talangutan, isa dun sa babay na itabo sa luwa, isa dun sa mga kaintang at dayan, ang ngayon dyan po siyang dayon, sa may suon, yan kami kawalino na lang niya. Salamat Lord sa iyong pamagitan natin. Salamat Lord sa talangutan. Padayon sa pagpiyong sa imong mga mata. Ato siyang pasalamatan nga, O Diyos, walay sama sa imong ugma nga ikanan. Walay makatupong sa imong ugma, O Diyos. Pag walay makasupot din. Ginoo, salamat sa imong kamaayo. Salamat, O Diyos, na ikaw kanunay na apil. Kanunay kang buhit, nabihog mo sa amo. Sa among kinabuhi. Wala kay sama. Kung naman kay kaya karon. Na Diyos, anak-anak sa inuhan. Lord Diyos, nagkuma, wala pag-lubad na kanino. Dalay mo na Diyos, ano siyang
Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo sa imong presensya nga nahiguban kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga mao'y nagauban sa imong mga katawhan. Sa mga panahon Ginoo nga kami wala na himong matinud-anon kanimo. Salamat Lord nga ikaw nagpabilin matinud-anon sa amoa. Salamat Lord nga ikaw kanunay nga nagbantay sa imong mga kaanakan. Lord, salamat sa mga panalangin nga among nangadawatan sa si Manaha. Ug Lord, salamat po sa mga gipangpangayo namo kanimo nga wala nimo gitugot kay ikaw nahibalo nga kani makadaot sa amo sa unahan. Lord, sa magapadayon kami sa panimbahon karon hapuna, akong giampong ang imong balang espiritu magapadayon ug unsad sa matag usa. Himuha kami Ginoo nga andam mo dawat sa imong gusto ipaabot kanamo. Lord, akong giampo tabangin ni nga maabli among kasing-kasing. Una-una, himuha kami Ginoo nga madinawatog sa imong pulong. Lord, akong giampo nga ikaw may magapanlihok sa among kinabuhi samtang kami magapaminaw sa imong pulong. Lord, walay laing ngalan nga matuboy sa among taliwala, himuha lamang. Kaning tanan giampo sa gamhanang ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among Dios, ug ang tanang anak sa Dios magaingon. Amen ug amen. Maayong hapon! Maayong hapon! Praise God, praise God. So, medyo okay, magpahiluna ang tanan. Pahiluna ka tanan. Praise God. And naay mga taon-taon na nga ako wala nakita. And we also have a few people na karon pa po na kung nakita. No? So, to those, may mga first time, no? Other first times. Yes. Welcome to Blessed of the Milad. So, welcome. And we're so happy na naamong karon. And isipa kani nga simbahan as your church away from your church. Asa mo. Okay? Sa kato mga second timer, thank you sa pagbalik. Praise God. At sa pagpakan. And sa ato po mga regulars, sa ito mga kaisunan, yun diri, salamat kayo na limpay ko na naamong tanan karon. So, nag-prepare pa ang atong uban, no? So, magpahiluna na ang tanan. Before ko magpadayon, congratulations guys sa ato ang coach. Nangisog na. Dili gidi ay hugnaw og simot. Congratulations ka Coach Ralph and Rixie. Katanaw sa Facebook, engaged na sila, nangisog na. Congratulations Coach Ralph. So, ayan, ni-message siya sa ako, ano siya, Pas. Ayan siya, Paps. Then, picture na yun. Ano na yung sing-sing. Ingon na dahil nga Pas, magpa-schedule mi sa mo next year. Wow! Isog! Praise God. Lagi ng isog, no? We really, ang ato yung target sa relationship, mga batanon, ang target sa relationship is magminyo din. Now, that's the reason why we enter into relationships. Kaya magminyo. So, kung wala'y plano magminyo, ayaw sa pag-uyab-uyab. No, ayaw sa pag-uyab-uyab. Kung may plano. Praise God. Congratulations again, Coach Ralph. And then also, dako kayo akong pasalamat sa atong grupo, atong Boys to Men. Asa ba ang Boys to Men, be? Naanari sila Alpi, sila kada Jimboy, isa pa uban, si Coach Elson, wala naka-appeal. Si Tamix, Mas Tamix naman ito ganina. Naigisundo. Wow, Naigisundo. Si Tamix, si Ralph, si Chinley, Coach Chinley. Si Ralph, wala nakuha siguro na stress si Ralph, no, si Ralph. And sila Coach Ralph, nakapas pa ba ka? Wala na, no, kaya nag-proposal. Trabaho to. Okay, so thank you so much, Coach Jen. Lahit din yung maghilana ta ba, kaya gaka-blooming ba? Nagka-blooming si Coach Jen. No? Thank you, lipay ko nga okay na ka. No? Thank you so much sa Boys to Men. And magulat na lang ta sa update from Coach Yumi kung kanus atong intervention that we will be, this 27. O, sama na siya? From one position, Jimboy. Oh,
So si Pastor Jimboy siguro ang magatudlo no sa first week sa 27. Okay, so unsa man yang istoryahan nimo pastor? We are blessed enough na gitagaan ni Lord og partnership with the Barangay Council wherein daghan magud kay taas kaayo karon ang rate of teenage pregnancy. Taas kaayo. And for pila ka years and pila ka months, ang pamaagi sa barangay is they will address or tabangan ang mama. Kaya ang mga papa pasagdan. So muna kadaghan kay tabo nga after na naburos mubiya ang laki kay wala may nagtudlo sa ilang dapat buhaton. So karon with the partnership with the barangay, there will be an intervention para po sa katong mga sila may nakaburos, no, para matabangan po sila. Kay usahay ra ba basta inana ang feeling dayon nana kay ikaw may grabe kang pinakadako nga makasasala sa libog kalibutan, no, and usahay mo na ang uban sibat ang uban mulayas, but this time we will be helping them so that masabtan nila unsa po ang ilang mga responsibilities. So pasalamat po sa inyo tanan nga nag-adto, sa Coach Yumi nga nag-facilitate. Thank you so much. So, excited na ba ta sa ato ang Christmas party? Praise God. Our Christmas party will be kansa ganay? 28. So that will be 3 days after Christmas. So again, by life group yapon ang preparations and dili na ta mangitag laing lugar, dili na ta. And dalipay ko nga anak ata mo palagi nako sa akong mga kaila. Iko sa ila nga lipay ko nga atong bitawng pakuratan nato ang kaaway ba. No, atong i-message ang atong mga life group members. Tingnan to pakuratin ninyo ang yawa. Nagtuo ang yawa nga backslide na ka pero mitunga ka sa Christmas party. Praise God. Wa din ni backslide kay mitunga ka sa Christmas party. So ignite yung mga life group members. Pakurat na itong yawa kung among Christmas party. O, di ba? Praise God. Nakamatay video? Napatay mabalata na ka-prepare. Okay. Thank you again so much for everyone nga nag-work with us sa aning partnerships nato. And I heard nga nahuman na gid ang RSTU, no? That was the last nato nga pag-handle, no? So thank you so much Coach Shinley sa pag-facilitate. And we will be opening it again na ministry sa coming possibly April. Okay, praise God. So this coming April, nanapod dahil nasal na ang grupo. Salamat ka sa tanang coaches nato nga nag-aadto dito nga nagadala sa word ni Lord, sa katong mga gakanta, nagahatag inspiration, no, sa Ginoo. Kato pong mga nag-aadto dito para sa wala nang nagituyo pero nagdala sila inspiration sa mga kapulisan. Di ba? Next. So, we are so blessed sa inyong pag-adto pagtabang. Okay? And then this coming December 30, ako na ning balikan. December 30 is our joint baptism, no? So nakita na nako nga nanatay over na to napulo, no? Ang sa ato ang grupo, but still I am encouraging everyone na kung napa sa inyong life group who wants to be baptized, uban man tatanan ana dito sa main church, sa tanan house churches nato, we will be having a joint water baptism. So that will be in Lasilog Bonbon gihapon. So mas maayo ato yung ma-plaster na daan kung kinsa tong magpabaptize. Okay? So again, December 30, that will be the baptism para sa tanan nga gusto magpabaptize. And then leaders nato, network coaches, I want to have a meeting after the service. So nalantay gamay nga discussion, short meeting lang siya. So SLI will be unya. Nag-SLI 1 ka ganina coach? Wala. So unya gyapon ang SLI 1 or next week? Next week, okay. So next week, SLI 1 will be handled by Coach Ralph. SLI 3 kita taon niya alas 7. Pila na ka verse? 50? 57? 47, 47. Alright, so 47,
ka-memory verses. Grabe. Bright kayo ni sila. And before I continue sa ato ang mensahe, I would like to welcome also na ako naka-join sa ato karon sa ato member, the new member sa family for just this time. I don't know until when. Si Pastor Elboy, Elboy Rezo, bilong lang na siya. Nagpa-face mask. Kana ka na mga gwapo ko, no? Di pahalata ba? So, welcome Pastor Elboy. Human naman ko niya mga kontrata sa iyang mga laylahing na simbahan. So karon naa mo siya diri na uban-uban lang, di pa na siya mag-assist to. Uban-uban lang sa for now. Amen. So kung matingala mo nga nga cellphone man ko because nalimtan ang akong bag dito sa church sa main gate. Ganinan unta kita mo yapoy nag-preach dito sa main and then nalimtan ang akong bag, akong laptop dito. Kuha nila nakuha. And so, I will be going sa ako ang mensahe. Ako na lang ang yun si Guapo din ha, si Lord. Apas lang sa ako. Okay? Are we ready to receive the word of God this afternoon? Handam na ba? Okay. Tingnan mo tapa na. Kuhita. Na ayaw paggamit sa kaaway. Ayaw ug disturbuha kamulang maminaw. Alright. So ayaw pagpagamit sa kaaway ha. Yosay basta grabe na kita ka-relate bitaw sa mensahe, mangwit na naman ka. Ako gina. Hindi na siya ka-focus. Okay? So this afternoon, I will be bringing the message na parehag yapon sa akong gidala sa main kanina. But this time, wala man na akong laptop good. Kay ang katong akong isa kang topic nga akong gi-prepare para sa ato is the joy and the journey of the alabaster. Mo ta akong dalon. Ang problema na ako kay katong nga topic na ako'y videos dito. And since wala man gud nadala ang laptop, dili na ako siya, dili ma-connect no ang message. So, ganina pa ako gaingon ng Pastor Jing dito sa main church pa while gahap me of lunch. Ngayon ko sa iya nga, basig kani ang ako iwali siguro gyapon sa damilan ba kani nga topic. Ikaw dili sada gyapon tong alabaster. Karon nabilin gid ang ako laptop dito, so mo gid ini nga mensahe para sa ato. Karon. Amen. So since wala kaayo mo makita diretso din ha, paminaw gid mo og ayon. Okay? If you have your Bibles with you, okay? Una ang mga Biblia, paliw ko apre sa inyong Bible in the book of Matthew. Maningon sa mga bata ko no nga mo gini no si Jesus gyud ay kay dakog lawas. Dakog lawas si Jesus. Dili siya niwang, di ko siya tambok daw siya lawas. Nga naman, kinagid siya kang Matthew, no? Matthew, okay? Matthew. Okay. Before I continue, there was a question na gusto sana akong pangutanon sa makagusa. Because we are here in this church, we have life groups, right? We have discipleship, pamaagi, na atay mga gahimuon diri para sa pagtubo nato diya sa Kristo. But the question is, when I say the word discipleship, unsa ang picture nga gasulod sa imong manahona? Unsa ang imong gahakita when I talk about discipleship? Follower? Christ? Sa pa? Sa imong nakakita, kung yung discipleship, the first thing nga mosulod sa imong mind, unsa? Ha? Believer of Christ. 12 disciples, okay? Unsa pa? Tubag dili, ito. Believers of Christ. Pagtapok, okay, pagtapok. Unsa pa? Fisher of people. Unsa pa? But when I talk about disciples or discipleship, unsay gasulod sa imong mind? Disciple, yes. Disciple. Unsa ang gasulod? Unsa imong gahakita nga picture? Tao nga lang, tudlo. Okay, that's good. Unsa pa? Unsa imong gahakita pag mayon ang discipleship? Unsa imong gahakita?
Ha? Naminaw, nagsangyaw, sa pa? Bible, sa pa yung nakita. We talk about discipleship. Ha? Pagsunod, sa pa? Tao, sa pa? Pagtarong. Yes, ma'am, magtarong po. Pagtarong. Yes, ma'am, magtarong. Bitaw. What do you mean when we talk about discipleship? Because pag akong pagbasa, pagtuon na ako ani, nakita na ako nga naaday duha ka klase nga discipleship. Na duha ka klase. First, real discipleship or tinuod nga pag-disciple. And second is fake. Sama ang kwarta na ay tinuod o na ay fake. Ang discipleship pud kuno naapod siya tinuod o na ay fake. And as I will be discussing aning passage, palihog kong abli sa inyong Bible in Matthew chapter 27 verse 57. Kay kung ang discipleship tinuod o naapoy peke, unsa na to pag-differentiate sa tinuod o sa peke? Di ba? May baka man mo, unsa ang peke, unsa ang tinuod? It is based on actions. Dili sa pulong. Kay daghan kong nakita nga mayingon sila disciples sila ni Jesus, mga gasunod sila sa kang Lord, pero nganong sa buhat dili lagi maklaro nga gasunod sila kay Lord. Hello. Dili to ikaw. Dito ikaw, imong tapad pwede, pero dili to ikaw. Okay? So, in Matthew chapter 27, magsugod ko sa verse 57. Okay? In verse 57, na ay isa katao din ang nagihisgutan nga kung imong basahan yun sa Bible, mubo lagi kay ang gihisgutan sa iya. Wa na gyud nimo siya makita otro nga gihisgutan. Kani lang yung upat ka passage dire sa Gospels. Gihisgutan siya. Kinsa na siya? Si Joseph. Si Joseph. Joseph katong gadamgo ba? Kumana, no? Joseph, di ba? Pastor Chan? Joseph. Damgo. Joseph nga stepfather ni Jesus. Di ba? Dili po. Kinsa man ni siya? Joseph of Arimathea. Kung imong basahon sa tibok Bible, mubo ra kay ang hisgutan sa iya. And I believe ang iyang partner na hisgutan na ni Pastor Chan. But this man, kung imong basahon, murag ginay na hisgutan sa iya, but he was a disciple of Jesus. When we talk about disciples, mo rin to, di ba? Kinsa inyo nailhan nga disciples? Pedro, Santiago, di ba? John. Dagan kita na ilan yung mga disciples. Pero naabay mo yun niya, si Joseph of Arimathea. Why nakaila? Yan Joseph of Arimathea. Pero, diri mo makita kung saan tinuod nga pagkadisipulo sa kinabuhi ni Joseph of Arimathea. Tuguti ko sa pagbasa Matthew 27 verse 57 to 61. Or basta sa 60 na lang tama. Okay? I will be reading in the ESV or English Standard Version. And when it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who was also a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him, and Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud and laid it in his new tomb, which he had cut in the rock, and he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Lord, salamat sa imong mensahe nga ipaabot ka namo. Lord, akong giampo nga ikaw may magamanlihok pinaagi sa imong mensahe karon. Gamita ang imong alagad, Ginoo Dios,
Akong giila nga wala ko'y mahimo kung wala ka amahan. Akong gipangayo imong balang espiritu nga magapuno ka nako. Fill me to overflowing, O God, para magagawas sa baba sa imong alagad, maulamang ang imong gusto ipaabot sa imong katawhan. Walay sobra, walay kulang. Ikaw lamang ang mahimaya, in Jesus' name. Amen. Now, kung imong tanawon din na mubo ra gid kaayo and possibly or dapat ko'y makuha gikan ani sa iya. Gihistorya lang nga pagkamatay ni Jesus, si Joseph of Arimathea, iyang giatuan si Pilato. Naghangyo siya nga pwede man niya makuha ang custody sa lawas ni Jesus and gitugtan siya. And iya na yung giputos ang lawas ni Kristo and iyang gidala dito sa iyang kaugalingon nga lubnganan. Para iya itong ipalit. Walang pa'y ipatuyo or ibutang dito, kani pa lang si Jesus. Now, mura na ang nakasulat din na, so may makuha na to, gikan ani. Because as I said, ang atong pagkahisgutan karon is the real discipleship. Okay? Ang title na to is Real Discipleship. Tinuod nga pagdisipulo, paghimo og disipulo. Real discipleship. Now, kung saan pagkakikita nga tinuod siya? Because sa ako pangingon, why nakaila kang Joseph of Arimathea? Ang problema, ang katong nangailhan ninyo, kasi yung nailhan niya disciples. Pedro, isa pa. Felipe, si James, Tomas, Santiago, Justin. isa pa. Justin. Bartolomeo, Andrew, isa pa. Padaghan kaayo. Di ba? Andres. Walay siguro sa 12 ka mga disipulo, kanang gina sila ilado kay mura man sila sa ato atang mga Kristohanon, mura silang superstar ba? Na ilado ito kayo. No? Sila mo actually mo sila man siguro ang original ang mga boy bands. Di ba? Westlife. Magawa din, Westlife. Kanta na yun. Backstreet Boys. Gawa sa yung Backstreet Boys. Sa ato sa Pilipinas, kung ano to, Street Boys. Siyo, sigit-singgit pa silang Coach Mildred na to. Ilang itong panahon. Silang Bung Navarro. Pero sa una, sa panahon ni Jesus, naapol sila ay 12 disciples. 12D. 12D. So ilado na sila. Muna permi kauban ni Jesus pag-abot sa tingkaon. Muna iya permi kauban. Di ba pagkato nagpakaon si Jesus sa 5,000, tagsa sila og basket sa sobra. Muna sila ang partners ni Jesus. But pagbitay na ni Jesus dito sa cross, kaning 12, wala po sila tanan. Wala diha. But there was one disciple na wala na mention ang ngalan, sukad-sukad. Karon pa miabot. And then siya mo'y nangisog nga muduol kang Pilato. Nga miingon, pwede ba ihatag sa ako ang lawas sa akong agalon? Igsoon, basig dili ka disciple nga parihan ni Pedro, sikat. Basig dili ka parihan nilang Juan nga grabe muwali. Pero ang pagkatinuod ay nga disipulo, dili makita sa pagkamaayo muwali. Pero unsay mong buhaton sa panahon na ang ubang disipulo nangawagtang na, nangawala na. Okay? So karong hapuna, akong hatag sa inyo, tulo lang ni ka points, unsay forma or what does real discipleship look like? Unsay forma sa tinuod nga pagdisipulo? Paghimo og mga disciples, unsa di ay ang tinuod nga pag-disciples? Unsay porma, unsay ang hinulagway? Number 1. Okay. Number 1. Paliw kog apple, as I said, mubo na kay ni siya nga topic, but na-amaze ko tungod kay dira ra kay hisgutan si Joseph of Arimathea, pero naay mga gipambuhat ni Jesus nga naa sa Matthew, nga wala sa Lucas.
Na ay mga gipangsulat, gipanghimo ni Jesus, gipangsulti niya nga naa sa Juan, pero wala sa Marcos. Na ay mga milagro nga gihimo si Jesus nga naa sa Lucas, pero wala sa Santiago, sa John, sa Juan, naa sa Lucas. Pero nganong pag-abot sa upat ka gospel, kaning gihimo ni Joseph of Arimathea, naa na sa tanang upat. And then lahi-lahi ang ilahang na ibang sulat. So ang first na nga point, makuha nato gikan sa panlantaw ni Marcos. Sa panlantaw ni Marcos. Aplihan nato sa Marcos 15, versikulo 43. Mark 15, verse 43. Okay? Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage. Naba na sa inyong Bible? No? Joseph of Arimathea, a prominent member of the Sanhedrin or the council, who was himself looking forward to the kingdom of God, came and boldly went. Nangisog. Went in to Pilate and asked for the body of Jesus. So the first point nga kung gusto isumital sa inyo, nga ang tinuod nga pagdisipulo or the real discipleship is courageous. Maisugon. Kung saan yung version sa Bible? HBCB? HBCB? Okay. Ang ESV manggod is closer siya sa yung original yun nga translation. Ang gibutan niya, he boldly went. In other words, isog siya nga miadto. Pero ang giingon sa ESV, he took courage. Kasi pasabot ana, dako na nga diferensya. Ang mingon kag isog siya miadto dito, hawod. Pero kung mingon kag took courage, it means gitigom niya tanan niyang kaisog. In other words, hadlok siya adto nga time. Pero nangisog na lang gid siya para makuha ang lawas ni Jesus. Ang tinuod kuno nga discipleship is courageous. Nganong kinahanglan man og courage? Nganong kinahanglan man og pangisog? Nganong nagduha-duha man si Joseph of Arimathea nga moadto dito? Because, again, si Jesus ani nga time, dili siya ang katong gipang warawarahan og mga dahon. Dili siya katong gignan husana, dili. Si Jesus ani nga time, kriminal siya atubangan sa mga tao. Kriminal, that's why gani gilansang siya sa cross. Kay kriminal siya atubangan sa mga tao. And because of that, kabalo si Joseph of Arimathea na kung muduol siya dito in behalf ani nga kriminal, pwede siya nga ignon nga kauban mo. Mo bitaw nga ang mga 12 ka disipulo nagtago-tago. Kay hadlok sila nga ang ilang agalo na lansang na sila na isunod. And Joseph of Arimathea kabalo siya nga the moment nga mahibaw-an siya nga disciple ni Jesus, dako ang puruhan nga siya na po ang isunod. Dakpon po siya. That is why giingon sa Bible, iyang gitigom ang iyang kaisog. In other words, nangita siya iyang tanang kaisog. Ang tinuod nga pag-disciple ko no igsoon, maisugon. Kinahanglan o pagpangisog. Because si Joseph of Arimathea, ang giingon sa Bible, he was a prominent man. When you say prominent, means kwartahan, bantugan, inila. Ang ingon sa Bible, he is a member of the Sanhedrin. Kung sa man ang Sanhedrin? The ruling council sa mga Hudiyo. Kauban nilang Pablo. Okay? So, kabalo siya daan nga the moment nga muduol siya dito, magpaila siya nga disipulo ni Jesus. Kabalo siya nga dako ang posibilidad na tanan iyang bahandi mawala sa iya.
Kabalo siya na pwede ang iyang pamilya madamay tungod kay mitindog siya nga disipulo siya ni Jesus. Kabalo siya daan nga umuadto siya dito ang iyang posisyon, diba? Kung sa ato pa kanang Sanhedrin, kung diri sa ato ang probinsya, maunay mga kanang councilors bitaw. Munay mga konsihal. So sila may gahimog balaod, sila may gapasa ana, sila may gapa-approve ana. So naa sa posisyon. And because of that, kabalo siya nga kumuduol siya para makuha si Kristo, posible nga matanggal siya ana nga posisyon. And he knows that the time nga mo tindog siya, daghan nga naa sa iya, pwedeng mawala sa iya. Daghan nga naa sa iya, nga posible mawala sa iya. Pero, taliwala anang tanan, mitindog si Joseph o Arimatea, umiingon, pwede ba makuha na ako ang lawas ni Kristo? Nangisog siya ito. A real disciple is courageous. Kung abrihan nato ang atong Bible in Philippians chapter 3. Now, Philippians chapter 3 verse 7 to 8. Makita nato diha unsay giingon ni Pablo. Again, si Pablo is another member of the Sanhedrin. No? Si Apostoles Pablo. Unsay ingon? But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Inana ka-importante kang Pablo si Kristo. Ngayon siya, tanang butang nga naa sa ako. Ako ang ngalan, ang akong titulo, ang akong pagkaako, ang pagkainilan ako, andam ko nga ipawalay bili for the sake nga makaplagan ako si Kristo. Ang tinuod nga disciple, igsoon, maisugon siya sa atubangan nga mawala kaniya ang tanan basta magpabilin lang si Kristo. Pero sa tinuod lang, daghang mga Kristohanon karon nga willing nila biyaan si Kristo basta di lang mawala ang naa sa ila karon. Daghang dili nila gusto. Bahala kung mawala si Kristo. Basta dili mawala ang kaning akong labidabs. Kaya baluman sila nga bawal sa kuari nani bawal ay dili na lang po magsimba, dili na lang po mga lagad kay ngano man bawal man gud na. Mas maayo pa nga mawala ang simbahan, mawala si Kristo kaysa mawala ning pagkagwapo ra bagid kaayo ani mo. Pagkagwapa bagid kaayo ani. May mga Kristohanon nga hadlok mawala ang ilahang mga dili insakto nga relasyon. Nahadlok mawala ilang mga bisyo. Bahalag mawala si Jesus basta di mawala ang bisyo. Okay ra? Ang tinuod nga Kristohanon kuno, ang tinuod nga disipulo, mawala na ang tanan basta di lang mawala si Kristo. Mo nang kinahanglan og kaisog. Mo nang kinahanglan nga ang tinuod nga disciple is courageous. Because ang real discipleship or ang tinuod nga pagkadisipulo will cause you to know what you could lose. Kasi pasabot ani. Ang tinuod ko nga disciple, dili katong wala siya kabalo nga mawad-an siya and nisulod ka Kristo. Ang tinuod nga disipulo, kabalo siya unsay mawala sa iya kung mosunod siya. Pero misunod gihapon. Mo na tinuod nga disciple.
Ang pangutanan na ako karon igsuon, andam ba ka mawala gikan kanimo ang mga butang nga kabalo ka dili gusto sa Dios para lang makaplagan nimo siya. Kaya tinuod nga disciple, a true disciple, a real disciple will always choose Christ over anything. Amen. Kaduha, kung kato gikan sa perspektibo ni Marcos, mutan-aw ta sa perspektibo ni Lucas. In Luke chapter 23, verse 50 to 53. Okay. Luke chapter 23, verse 50 to 53. Now there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council, a good and righteous man. Okay, matarong din siya. Verse 51, who had not consented to their decision and action. Wala siya misugot. Katong pagdebate nila kung ipalansang maging si Jesus o dili, wala siya misugot, wala siya ni-approve. Pero kay kadaghana misugot man, di ba? Majority rules, mo to na lang sang gihapon. Mo to na agi gapon adto. So, siya, he did not consent wa siya nisugot sa ilang decision o sa ilang action. And he was looking for the kingdom of God. Verse 52. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Kani nga tao, miduol kang Pilato o gipangayo niya ang lawas ni Kristo. Now, verse 53. Sige ngon. Basahan daw, Pusga, please. Okay, thank you. Naingon ba nila nga ang lawas ni Kristo gitunol sa iya? Unsa ang gingon? Take it down. Taking it down. Kasi pasabot sa taking it down. Ginaog. Ginaog. Kasi nagnaog. Ha? Si Joseph. Wala di ay gitunol. Si Joseph ang mikatkat sa cross. Siya ang miibot sa mga lansang sa kamot ni Jesus. Siya ang miibot sa lansang sa tiil ni Jesus. And iyang gikatkat, iyang giapsa, ang gipasan ang lawas ni Kristo. Now, I want you to picture this out. Gusto na ko i-picture gani. Limpyo ba ang lawas ni Jesus aning atan? Haba? Nagkadugo. Nagkadugo ni Samaran. Joseph of Arimathea was a rich man. Ang mga sanina ani niya mahalon. But he chose nga mukatkat dito. Kuhaon niya. Kasi nahitabo ka ang Joseph sa iyang pagkatkat. Ha? Naligo sa dugo. Kung naiuban siguro dato o buwan ani, Lord, ako nang tanggalon. Ew. Lord, na towel sa towel. Tissue. Nay, wet wipes, alcohol, please. No. Ang iyang pag-ato nito, siya mo'y nikatkat. Siya mo'y nagnaog. That means ang dugo ni Kristo, ang mga pieces sa unod nga ipangtanggal gamit sa katong latigo nangapaingon sa iyang lawas. Number 2, what real discipleship is? Real discipleship is dirty.
dili ni siya palimpyuhay. Daghan kaayo, di ba dahil nakakitaan ni? Kisa sa inyo din ni Agi o elementary. Di patas ka mo ni Agi tag elementary. Praise God, kita masurtanan. Kung sa'yo gamiton sa elementary, ballpen, lapis. Lapis. Kung sa'yo ganahan nato nga lapis. Katong bagong tahal, di ba? Ganahan kita ng bagong tahal. Nga naman? Nindot kita naon, ang agi, tiyada, limpyo kayo tanawon, di ba? Ang bagong tahal, ay grabe ka limpyo. Pero sa'yo pasabot, anak. Kay limpyo mo kayo siya, tiyada sa tanawon, sa'yo pasabot. Panay agi. Pa na nagamit. Gusto ka makakitag lapis nga nagamit na puslan? Katong ugaw. Katong nga pundol na ang tumoy. Kato na yung mga hugaw-hugaw sa kilid. Kung pariha mo sa ako, katong ang eraser na kinitkitan. Muto'y nga puslan. Katong may lapis nga nagamit. Ang tinuod nga pag-disciple igsoon. Dili siya pa kung palumbaay patsadahay tanahon. Pakita na ni siya sa atong actions. Makita sa imuhang action. Makita sa akong action. Asa ta nga parte nga may arsa sa lawas ni Kristo. Asa nga parte nga ang dugo ni Kristo naa ka nato. Ay basig limpyo kay tatanahon. Pero wa gyud ta nahimong kabahin ni Kristo. Ang tinuod nga discipleship hugaw siya. Nga naman, kaya ang tinuod nga discipleship, ang sada kita naon, ganun bitaw, kasi nakita ka ng mga testimony sa Facebook, o ganun bitaw na yung mga, ako, sukad nga nakaduol ko kang Lord, grabe. Sada kayo paminaon ang testimonies ba? Katawid ang atong mga videos, o na, ako ito encourage balik si Coach Rab, ato na itong balikan. Sada kayo paminaon mga testimonies. Sada kay paminahon nga, muni ako sa una, gibag-o ni Lord, gibalik ko niya, inani. Sada kay paminahon. Pagkapaminaw lang ka sa istorya. Pero kung ikaw ang miagi sa sitwasyon, dili sada, dili nindot, madugo to. No? Pero na ako mga disciples, dahil sila Pastor Elboy, sila Pastor Roger, pag magata ko sa akong testimony nga, unsa ko natagak ko sa una, inani ka, grabe akong feeling hugaw kay ko, and then hinahinay ko, gibalik ni Lord, giplastar, hanto na imong pastor, hanto niya inani, hanto ni inana, hanto ni inana, basta ilan yung mga mata kita, marami kita, hilakon kayo. Grabe si Lord ba? You appreciate the finished product. Pero kung ikaw ang miagi, naman ko mga disciple na mag-ingon nga, Lord, gusto ko mapariha kang Pastor Josh. Ayaw mo patahag ampo, anak. Ayaw mo patahag ampo. Kaya pamaagi para nga mahitabo nga mapariha mo sa ako, muagi mo sa akong giagian. And dito sa yun. Dito sa yun. Okay? So, that's what happened. Nabitaw ko yung disciple nga nayon-ingon nga, nag-prayer man sila. Kaya nakita nila nga, ang relationship daw namo ni Pastora Jing, kaibugan kayo. Oh, sana all kayo, grabe kayo pag-love ni Pastor ng Pastora, blah blah blah. Or sana all, Lord, inana po unta. Hitabo kita sa ila, nahitabo sa amo. Basta, wapagani nga ka nagkatunga sa nahitabo sa amo. Basta, dahil nakaingon mo siya. Dapat ginita magbantay sa atong ginaampo. Pas ba? Kalisod ba di kay ani? Kasakit ba di kay ani? Ano man? Pataka makagampo. Madugo ang discipleship. Na ay mga part din ha. Nga ignon ka, ay gusto na kayo ka makauyab. Ignon ka. Ayaw sa. Ayaw sa. Di pa man season sa pag-uyab-uyab karon. Season sa pag-eskwela. Yasa. Sakitan na kami, hindi ka grabe si Coach, apil ang pitig ng puso, pakikialaman. Diba? Ang ako lang kasing-kasing, hilabtan pag yun. Kanapoy upan nga, ay lang reklamo. Pas, mahadlok palagi ko, pero nanong inyo makugapugson nga manguyam. Kaya sila doon, grabe sila. Kaya na, ino pa dumugtumog naman ka sa Facebook. Diba?
Kasahili. Na ay mga pandili sayon. It's not easy when you are being discipled. Pagkabadlungon ka ni Lord, dili sayon. Diba? Mga naandan nimo. Diba? Ako pasalamat kay God. It's a blessing to have coaches na naadiri. Ako ginibalik-balikon nila. Ay, lang mo kalain ha. Ako na gamiton as illustration. No? Namang ginanganhin diri nakasimba sa una. Tila ko mag-mention ng pangalan. Manganhin diri nga naka-crop top. Kita kayong pusod. Dahil gawas nga crop top, bubuk kay nga sayal. Napag-imubo na ganyan, napay-slip. Wah? Umayunod siguro kang magdili man siguro sa ito simbahan ang gianhian na niyo. Mura dito ni siya dapat sa party. Dili simbahan. But because of discipleship, naman din mo ingon nga, okay? Saan ko man napagkuhan nga, badlungon lugang na ako na pas, pangitang paagi ngay mo mahisgutan. Wanya badlung nga. Ang mga style na dahil na ako yung sanina, dahil na bagay sa imo. Pwede na inana. Inani dayo, mali nga mga sanina dahil. O karol, kaya tanawa daw yung kilid, nabay nyo kakita na crop top diha. Nakisliw. Nabay nyo nakita diha ka nagpa-mubo kayo na sayal dahil taas kay og slip. Wala na. Nakisliw. Formal na. Kakanta na sa backup. Hindi ako magsabakinsa. May bawang nyo na kay grabe katawa niya karon. Alam mo, grabe. But, ang pag-disciple, madugo siya. Mabadlungan ka sa imong nga andan. Hilig ka og sugal, mabadlungan ka. Scatter, agay. Manok, agay. Swertres, agay. Mabadlungan ka, sakit. Discipleship man. Pakitaan ko sa Bible na si Jesus nagsugal. Pakitaan ko sa Bible na si Jesus okay ra mamakak. Muna mabadlungan ta. Maignan ta, ayaw. Pakitaan sa Bible nga nisugot sa si Jesus na tubag-tubagon ng kinikanan. Wala. Wala man doon. Walang bagay siya. There are things nga gatudluan ta sa discipleship. And madugo siya. Discipleship is dirty. Dahil mga panahon nga magluhod ka sa kakapoy, sa kasakit. Dahil mga panahon nga disiplinahon ta sa Ginoo. Lisod, sakit. Magkamang ka. Mabot ka sa punto nga, Lord, pakya na lang ko, Lord. Ay pagbata ni magbuntag, buhi, pagyapon ko, Lord. Oh. Disiplina naman ang gahimuon ni Lord. Di ba kanya pakyod? He wants you to learn. Discipleship is dirty. Dili ni siya kung kinsa itong pinapatsadahay o sanina pag-abot sa church. No. Ang pag-disciple is ang pagtudlo sa ato. Nga mausap ta. Sa unsa nga paagi, sama nga si Joseph of Arimathea, pagsaka niya, gibaylo niya ang iyang mga nindot nga sanina para sa mga dugo-dugo ni Kristo. Wala gihatag lang o giputos, siya ang bikatkat igsoon. Ang pag-disciple, kinanglan ka mo effort. Amen. Dili pwede nga magpa-disciple ka pero dili ka mo effort. Hello? Diba? Kung man akong gingon sa main ganina, nga nung dagan kaayo, sa ato abali, no? Sa ato bali man ako ma-bless po po aning. Sa ato bali. Sa main church ka po ang problema. Nga no? Mas daghan ang gaapil sa kada bitong huddle sa Sunday nga mga life groups. Mas daghan kaysa gaapil sa kanang mga tibuok simana. Sa ato diri man kung naamoy na pulo ka members nga gaapil dito sa huddle ay sa life group session sa gawas, pagsimba nalay upat, nalay lima, dito bali.
Pag Sunday, 17 sila kabuok, pag abot sa life group session, 4. And dili na siya one time, every week. Nga naman, it means na kaning mga kapanimba, why plano, mga pilog life group. Hello. Ako ginang-gidil dito ganina sa church. Ito nga. Gusto ta, sitag pangayo kay Lord, yung Lord, baguha ko. Nasa life group. Dito ka badlungon. Dito ka i-disciple. Dito balion ni mong sungay. Dito putlo ni mong ikog. Adi lang ko. Yung saan pag-disciple ni Lord sa imo? Kung saan pag-bago ni Lord sa imo? Hindi makamutungan sa life group. Naaman dito ang pagtudlo. Nasabta ninyo ang point? Hello? Sabta na to? Ang pag-disciple, hugaw siya, madugo siya. It needs effort on our part. Kinahanglan siya nga muhatag kag time. Dili pwede nga magsira kag Lord, iampo ko Lord din, ako maampo ko Lord nga mausab ko. Kalit na, kamulo kang ampo, nariabot nga message. Tutut, pagkana dayon. Lang, kita ta ha, life group na tuon niya, alas 5 sa Juan. Ano na po yung life group niya, kakapoy kayo. Tsada na kaya ako paminaw diri. Lord, baguha ko. Tura to bago. Itubag na ni Lord. I-follow up na ka sa imong life group. Wag kami ato. And then sikag ang Lord, nga naman. Nga di ko gakausap. Hindi ko ato. Diba ako na nanggigamit ng illustration? Kung kaning cellphone, ingon ko kang titel nga tel. Kaning nga cellphone, sugod karon imo na ni ha, di ko na ni gamiton. Ako magpalit kog ako. Imo na ni. So lipay kis titel. Ako na pas. Oh. Imo na ni pero adto sa balay sa lumbia kay ako man i-copy, adto sa balay, imo na ni makuha nimo ni. So, pagkaugma nagpalit kog bagong cellphone, wa ko na ni gamita. Na koy bagong cellphone. Kang kinsa na ni nga cellphone? Matitel. Magamit ba ni titel? As long as di siya moadto sa lumbia, dili niya kuhaon sa ako dito. Iya tuod ni, pero di niya magamit. Di niya madawat. The same way, sa atong kapangayoon kay Lord, the Lord, baguha ko. Ningon si Lord, nara ato bago? Apil galing discipleship. Apil life group. Hataging panahon. Lord, uy, ganang, walay ka nang pwede imnon lang diha, din mausap na din ko. Walay na na. Wala igsuon, walay shortcut sa espirituhanong bayan. Walay shortcut. Kinanglan tang tanan, muhimo og effort. Manliho kita. Amen. Ignay mo tapa, dili ikaw pasabot ni pastor. Ako yan ipasabot. Okay? So, si Joseph of Arimathea, nagsakripisyo siya. Madugo ang pagkahimong tinuod niya disipulo. Ngano? Tungod si Joseph of Arimathea, gihimo niya personally. Wa siya nang sugo o iyang sulugoon niya. May mukatkat dito. Siya yun ang mikatkat. Siya ang mikuha sa mga lansa. Siya ang nabasa sa dugo. Kung gusto ta nga magpa-disciple, mahimo tang parihan ni Kristo, we need to personally do the things. Dili pwede nga moingon si Coach Elson nga, Pas, gusto gigay ko nga kana mo improve ang akong spiritual life. Moingon din si ko nga simple man ang coach. Basag Bible, pag-ampo everyday. Siya say, "You Pas, pagkasunod bulan na imong ang coach, musta ang imong spiritual life? Pas, ako may gituman ang imong giingon, wala lagi ni-improve." Kung ano man, ganun sa aday ka kabasa, basa. Kabasa man ang Bible, Pas. Ampo, pagka-ampo po ko. O ba? Ano sa amang ka nga oras ga-ampo o ga-basa? Kada ilang Pas ha? Angkoy, le. Yes pa, siya nga. Kung sa nga oras nga imo kong gayampo, kung sa nga oras nga gabasa ka sa Bible para sa ako, bisan pag isa ka tuig nga magbasaha si Pangkoy para kang Coach Elson, dili mo improve si Coach Elson. Nga naman, dili pwede na lahi ang mubuhat para sa imo.
ikaw ang dapat ubuhat. Amen. Dili pwede. Kasi kung bation ka, kung ato nang i-apply nga prinsipyo, nakita na ko si Coach Tamix, gigutom. May ingon ko Coach Tamix sa Coach, gusto na kita tatabangan. Gutom kay ka ba? Lagi pa, gutom kayo. Ato tag 7-Eleven, Coach. Tag 7-Eleven. Ganahan ka aning Coke. Ganahan ikuha ng boss. Pero bawal lang na, kay singer mo ko. So sige, kani. Dayon, ganahan ka aning hotdog. Ganahan ikuha ng boss. So okay na ka ani, mabusog ka ani. Yes, boss. Sige. Nabati ni mo ang busog? Para man sa imo akong ikaon. Nabati ni mo ang busog? Wala. Di gid siya mabusog sa pagtanawa sa ako. The same way na dili pwede nga magsikag paampo kang pastor and then mag-expect ka na ikaw ang mag-grow. Dili na mahitabo. Kinahanglan ikaw ang mubuhat ana igsoon. You need to personally do these things. Kung ikaw tinuod nga sumusunod ni Kristo, mangalimyon ka sa baho, sa sakripisyo, sa dugo ni Kristo. Dili sa pahumot sa pagka-comfortable, pagkaharuhay. Daghang kay Kristohanon nga gusto sila nga mahimong sumusunod ni Kristo, pero ang ilang pagkinabuhi, sila pahayahay. Pag-ingon nga mag-Bible study, sila lang. Pag-ingon nga mag-life group, sila lang. Pag-ingon nga manimbata sa oras, alas 3, bago pa mo kung mataan na, sila lang. Pero pag-ingon mo nga party ugma, dili ka tulog anang gabi, kay excited ka ayo. Personally, dapat sakripisyo mga igsoon. Si Joseph of Arimathea, gikat-kat niya ang cross, iyang gisaka dito, iyang gitanggal ang mga lansang, iyang gipasan ang lawas ni Kristo. While ang katong mga 12D, ang katong mga superstar nato nga nailhan ng mga disciples, nanguli sa ilang mga balay, nagkatulog, nagpahulay, nag-Passover. Nag-celebrate sila sa Passover, kauban sa ilang pamilya. Si Joseph of Arimathea, wala. Nga naman, kay nasila'y balaod mga Hudiyo, nga pag makahawid silang patayng lawas, they will be considered unclean. Hugaw sila for the next 7 days. Pero gipili ni Joseph of Arimathea nga dili siya makaselebrate kauban sa iyang pamilya. Can you imagine? Ato i-compare ka nun, duol naman ta. What if pareha sa Pasko? Naara kas gawas sa gate. Ang imong pamilya enjoy na kayo, pero dili ang kasulod doon kay hugaw ka. Si Joseph Arimathea, muna yung gihimo. Gipili niya nga dili siya makauban sa iyang pamilya on the day nga grabe kabalaan para sa Israel, because nakita niya as a disciple nga kinahanglan na ay mukuha sa lawas sa akong agalon. Walang uban di nila kaya, si Joseph ibuhat niya. Mangutanan ko sa iyo igsoon, asa ka sa duha? Pag naay kinahanglan ipabuhat si Lord, dito ka sa 12 disciples nga nagtago-tago? O kung ingon ba ka na, Lord, ni ako, andam ko isakripisyo ang akong comfort, andam ko isakripisyo ang akong kahayahay, andam ko masakripisyo ang mga butang na naa sa ako, basta lang maguman ang imong kabubuti. Dagan kay Kristohanon karon nga gusto lagi nila hinlo. Di sila gusto maka-offend. Ang tinuod nga discipleship lagi maka-offend. Ang tinuod nga discipleship mamadlong. Ang tinuod nga discipleship sultian ka sa sayop nga imong gahimuon. Dili ka i-tolerate. Hello. Like for example,
Kung si Pastor Chan akong anak. Oh, si Pastor Chan akong anak. And then nahibaw-an ako nga si Pastor Chan, God forbid, diabetic. Then mo siya duol sa ako, then may ingon sa ako, Pa, pwede ko aning ko, bugnaw kaayo. Tanaw ninyo, as a father, gihigugma ba na ako akong anak, kung muingon ko nga, o sige, isa lang kakanha? No. Gatabang ko sa iyang pagkamatay. Palitaan din ako cake. Happy birthday na, cake na yun. Kabalo ka nga diabetic, pero imo ga banatan. You are not loving the person. Mabitaw nga, ang tinuod nga gugma, gabadlong. Kaya nga naman, gusto mangunay mo nga muabot pa siyang taas sa kinabuhi. Amen. So we need to see this. Nga ang tinuod ko nung nga disciple, mahibawan ni mo. Nga naman, Matthew chapter 10 verse 22. Kung sa giingon. Matthew 10:22. Kung sa giingon. Uy. Sakto ba na? Matthew 10:10. Matthew 10:22. Ang saan yun? You will be loved. Amen. Ganahan kita na you will be loved. Loved ba ganyan? Ang saan yun? You will be hated by few people. Kaulitan ka sa katong mga web pulos. Tama ba? Sige ngon? Tanan. You will be hated by everyone because of my name. Ang tinuod nga disciple ni Jesus, daghan masuko sa ila, tungod kay di sila mo-tolerate sa unsay sayo. Hello? Wala yung hello balik ko. Suko na mo sa ako. Kasi iluagin ko, basta naalagin ko sa stage, pastor sa ko. Pag naog na ko niya, amigo na punta. Pero pag na ko sa stage, kinanglan ako ipaabot kung sa'yo gusto ipaabot ng word. Kaulitan mo. Ang problem nato kay kita mamuntanan gusto. Diba? Tanawin mo karon sa atong mga kabatanunan, everyone wants to be in. Tanan gusto mo sikat. Tanan gusto nga mailhan. Tanan gusto nga ang ilang i-post sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Daghan ang mo heart, daghan mo like, daghan ang ganahan. Pag naay pag-post nimo gamay ra ang ni-react, maglain din imong buot. Kaya nga naman, gusto lagi nato nga ganahan ang tao sa ato. That is why pag dili gani, sa ilo ako ha, I will be sharing this. O makoy katargito dali kay murag wala man po siguro diri. Na mga babae sa Facebook o sa kaning mga Instagram, mga TikTok, ang sa ilang buhaton kay maklaro man nila nga pag istorya-istorya ra ilang buhaton, dili daghan ang view. So sa ilang buhaton, pakita-kita dughan. Parahan. Sayaw-sayaw dayon nga kanang dili kanang kiat bitaw nga sayaw. Daghan ni kibiyon mo, wow, guwapa, wow, sexy, wow, beautiful. Pero pagkato normal ka nilang adagoy, wala lagi. Pero tungod kay gusto man nato. Kay gusto lagi nato tunay mo amo ingon nga gwapa, gusto ka mo inay mo tan-aw sa imong video, mo nang ilang buhaton ang tanan. We want to be loved. Kung sa ingon ni Jesus, ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga disciple, in other words, katong tinuod nga muuban sa iya sa langit, you will be hated by all people because of my name. Daghang nalain sa ato. So kung walay nalain sa imo, pagbantay. Kaya basig you are not doing yung sa gusto ni Lord. No? It's messy, it's dirty. Pugaw ang discipleship. Kaya manuman, magbinadlungay, naay kasaba diha, naay pagbalangga, naay pagpadlong.
You will be hated. Kaulitan ta. But that is the price we pay kung musunod ta kan Jesus. Kay karon na ay ginabaligya karon nga mentality ang kalibutan. Nga di ba si Jesus, He loved the entire world? Di ba? Ira na yung gamiton, John 3:16. For God so loved the world. Palangga lagi. So accepted ni Jesus tanan. At tinuod, accepted ni Jesus tanan. Pero wala ni ingon si Lord nga magpabilin ka nga inana. Di ba? Mga uban, ingon bitaw nga dili man ko nimo pwede ignon nga tumboy ko, mabayot ko kay accepted ko ni Jesus. Dili pwede nga mag-imo ko ignon nga kawatan ko, palahubog ko kay accepted ko ni Jesus. No. Ano man? Sige yun sa Bible. You must be born again. Kabasa mo, anak? Muna niingon sila nga, I was born this way. Muna niingon si Lord, you must be born again. Dili pwede, may ka-accepted lang. Lahi ang acceptance, lahi ang tolerate. Gidawat ka na mo. But because we love you, dili na mo gusto maimperno ka. That is why kinanglan ka na mo giyahan sa unsay insakto. Ang uban, may ingong sa dili, kina-judge gid ko ninyo. Man na gid-judge. Di ba, kadungog pa mo sa una, pag akong giingnan dari ang mga leaders? Pas, ingon sa among silingan, na mo anak ra po din na, pas, pag maulaw, magod siya, kay palahubog siya. Sa mong ingon? Igna inyong silingan. Kanang inyong pastor, ganahan na ang mga palahubog. Tama na kami kan. Pas, maulaw man siya pas, kay bayot daw siya, igna na siya. Ang inyong pastor, ganahan ng mga bayot. So, hindi mo nag-meaning pas? No. What I'm trying to say is, ganahan ko nga makaanhi mo sa church. Nga naman, because ang kausaban din ninyo makita sa gawas. Ang kausaban makita mo pag naa mo diri sa presensya sa Dios. Dito mo, naiuban, maingon nga, muana medya pas, pero gadala pa mo red horse. Ay mo red horse. Kasi magmilagro ang Ginoo. Kapag abri ni mo anak, juice na sulod. Kung kaya ni Lord himuon ang tubig nga wine, hindi niya kaya ang red horse himuog juice. Nahaw naman ang bitaw, pwede day pass, pwede day. What I'm trying to say is, pahala pa kung palahubog ka ng lalakang tandumay, dala, ibilin niya sluyo. Kuwaalan mo niya, pag ulitin mo. Basta, importante, you come to church. Because God will cause a change diha sa imo. Nang hinahanglan ba di ay ka manghugas una, paghilamos una, ay ka maligo? Di man. Di ba kitsa ba? Kaya uban mo ingon sa ako, ang pas, musimba lang ko diha pas, pag mabiyaan ko na ning ako mga bisyo, ako mga kwan, kay ulaw ng good pas, nga muanha ko din ha, kahugaw kay ko, so biyaan sa nako ni, ay ako musimba. Kinahanglan ka manghilamos para maligo? No. Muganing maligo ka, kaya para malimpyo ka, di kinahanglan manghilamos. So the same way, nga kung muanhi ka kay Lord, di ka kinahanglan magbiyaan sa nako ng akong mga ilimnon, ayan din kung musimba. No, anhi diri, dala imong ilimnon, dala imong droga, dala imong pagkabayot, imong pagkatumboy, dala imong pagkalibakira, dala imong tanan nga imong mga sala, dala. And then pag nana kay relasyon kay Lord, kamong duha ang magsabot na, ato ning biyaan na ka, and He will help you. Walang dili ko pamugos ka dapat limpyo mo manhi. Kinsa ba diri ang nanginahanglan ka sa ospital sa panahon nga healthy ka? Wala. Ang simbahan, mura na siya ospital. Nanginahanglan din ha ang katong mga naay-balatian. Mubitang kadaghana sa ato, muanhi diri kay namatay balatian sa una. Karon ang katong bitaw naay-balatian sa una, sa sige stay sa ospital, nahimong nurse, nangahimong doktor. Ay, mga doktor na oh. Sa una mo maningin na pangampo sa ilang silingan pa, siya po na to si Kuan, kay, uy, Ginoo ko, naglayog na po. Karon, munay ka pang tudlo.
Muna'y gapang share, muna'y gagamiton sa Dios, nangahimong doktor sa ospital, nangahimong nurse. Ban major ba na yung uyab? Ang pag-disciple is madugo siya. Di siya one time, big time. Proseso. Proseso. Amen? Last. Ang tinuod nga discipleship, sa itong una, real discipleship is courageous, maisugod. Number 2, real discipleship is dirty. Hugaw ni siya, daghan mahitabo, dili ni siya palimpyuhay forma. Number 3, real discipleship will inspire others. Ang tinuod ko nga discipleship, maka-inspire sa uban. Now, tanawa. Dito napunta sa perspective ni Juan. Okay? John chapter 19, verses 38 to 40. John chapter 19, verses 38 to 40. And after these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission. Sesupay. So Nicodemus, naanas Nicodemus, oh? Nicodemus, who had previously come to him at night, also came. Nianak ko din si Nicodemus, bringing a mixture of about 75 pounds of myrrh and aloes. Niabot ko din si Nicodemus. And then next, and then they, sila na din duha. They took Jesus' body and wrapped it in linen clothes. Do you think it was an accident? Nga pagkuha lugar ni Jesus ay ni Joseph of Arimathea sa lawas ni Jesus, pagbutang niya, abot po din si Nicodemus. Hello, nalagin ka. Ikaw din nagkuha. Nakidalao, grabe timing kay ni God's will yun. No. Gisabutan nila ni Daan. Gisabutan ni. Nangisog si Joseph of Arimathea na niing waon nako ang lawas ni Jesus. Then unsa ang Nicodemus? Yung Nicodemus, pari man ko na ako'y daghan dito nga herbs. Akong gamiton, atong spices dalon na ako. Pero sige ingon anak ang Nicodemus, he came to Jesus at night. Kaya nga naman, hadlokan lagi gapon. Hadlok siya. Talawan man si Nicodemus nga mawala ang iyahang posisyon. Hadlok siya nga siya may tabo sa iya. But this time, tungod sa courage ni Joseph, ang nahadlok na Nicodemo, may desisyon. No. Mangisod ko. Mubuhat ko. When you become a real disciple, ang katong uban nga hadlok, maninuod ko sila. Pag makita nila na ikaw, naninuod ka. Kung imong tanawon sa kinabuhi ni sa Bible, makita nimo na. Di ba makita ninyo nga naa sa Acts, makita ninyo nga nag-away si Pablo o si Bernabe? Nabasa ba ninyo na? Naglalis si Paul o si Barnabas. Kasi rason nga nung naglalis sila, tungod kay pag moadto sila sa ato ilahang ministry na pod, si Barnabas, gusto niya dalon si John Mark. Then si Paul, din niya gusto dalon si John Mark. Nganong di niya gusto dalon? Tungod sa ilang previous nga pag-adto sa ministry, si John Mark, gibiyaan sila. Mo tumiingon si Paul, dili na ito na dalon, kaya mamiya na po na. Talawan man na, mamiya man na. So si Barnabas, ningon siya, dili, tagaan na to chance. And ningon sa Bible, they had a sharp disagreement. Naglalis sila. Nag-away sila. To the point, nga gikuha ni Barnabas si John Mark ug nilakaw siya sa laing lugar,
And then si Paul, iyang giuban si Silas, kung niadto sila sa laing lugar. And that is the last time na imong makita na nag-uban si Paul o si Barnabas. Now, if you will look at history, tagaan lang gamay ng history, ang pagbulag nila, that was the last time na nag-uban sila. Giuban ni Barnabas si John Mark, giuban ni Paul si Silas. And then nadakpan na rin si Paul, nadakpan po si Barnabas. And then for quite a long time, yabot ang punto, sa panahon nga si Paul was about to die, pakyunon na si Paul. Sa 2 Timothy, iyahang gisulatan si Timoteo, ingon siya, Timoteo, napabilin sa ako karon si Lucas na lang. Kay si Luke man ang tigsulat ni Paul. Kay si Paul lagi nakakandado na, nakakadena na. Siya may tigsulat siya. Si Luke na lang ang nabilin sa ako. Tingnan siya, pangitaa ug kuhaa si John Mark. Then si Sumpay, dala siya uban nimo, pag-anhin nimo, kay siya mapuslanon sa ministry. Kauban ako. Now, balikan na ito gabay. A few books before, in the book of Acts, si Paul amiingon nga ay nauban na. Di ba? Si Paul amiingon ay nauban na. Muna naglapis sila ni Barnabas, ay nag-uban na si John Mark. Pero pag-abot na sa Timothy, unsay nahitabo nganong kalit miingon si Paul nga uban na, kuha si John Mark. Kaya mapuslan siya sa ministry. Kung imo nang gusto mahibawaan ng story, you need to not just look at the Bible, but look at church history. Study unsay nahitabo. And then you will find out, if you read the history of the Bible, the history of the church, makita nimo na si Paul namatay siya around 64 to 67 AD. Ang katong pagka-priso niya, nagsulat siya og letter ngadto kang Timoteo was around 64 AD. Now, lingon siya mapuslanon na si John Mark dito sa 64 AD. Pero nagbulag sila dito pa sa mga 57 AD. That means pila ka years ang ilabay. So kada pag-split nila. Now, after ato, sa din nahitabo, nganong kalit na change ang tanaw ni Paul? Because according to church history, si Barnabas was martyred. Namatay si Barnabas. Wala na nag-mention sa Bible, namatay si Barnabas, ang nagpatay sa iya mga Hudiyo. Gibato si Barnabas. And according to history, ang kauban ni Barnabas during the time nga gibato siya was John Mark. Si John Mark ang nakakita sa faith ni Barnabas. Nganong dili ibaylo ni Barnabas si John Mark? Nganong ipugos ginya kang Paul nga bahalang mag-away sila ni Paul basta makauban si John Mark? Nga ni-fail naman si John Mark, because you have to understand that there is a relationship. Si John Mark is pag-umangkon ni Barnabas. You do not give up on family. Di niya ibaylo. Uban niya. And that is why on 61 AD, kauban niya iyang pag-umangkon. Nagwali siya, gibadlong siya, nga muundang siya gwali. Wala miundang uwali si Barnabas. And mo nang rason nga gibato siya. And namatay siya. And this time, ang iyang pag-umangkon, nakakita at tanan. Nakita niya ang pagtuo o ang kaisog sa iyang angkol nga willing ibaylo yung kinabuhi para sa Ebanghelyo. And because of that, na-change ang talawan nga si John Mark. Nausab ang talawan nga si John Mark. Pagkakita niya ngayang angkol willing mamatay para sa gospel, nakaingon siya, ako po. And because of that, na-change. Pag-abot nimo sa Timothy, si Paul nga mo'y pinakadako nga critic ni John Mark,
siya na mismo ang miingon, kuha si John Mark, kay mapuslanan siya sa ministry. And if we know our church history, ang kanang nagsulat sa Book of Mark, the Book of Gospel of Mark, si John Mark na. Katong giingnan sa una nga way pulos, but na-encourage the moment nga nagmartir ang iyahang angkol. Ang atong di ay pagpahimong matinud-anon igsoon. Mo'y mo encourage sa uban nga magmatinud-anon po. Pero kung kita po magbinuang sa pagpangalagan, ang atong gasunod sa ato, magbinuang po na sila. In conclusion, sa magatapos ko, I want you to understand that there is one thing na wala gihisgutan sa Bible. Wala niya klaro og historya, pero kung basahon ginimo, masabtan nimo nga mauni gay pasabot. Kabalo pa mo nga si si Joseph of Arimathea, isa ka disciple ni Jesus, iyang gisaka ang cross. Nagpakadugo siya, iyang gibutangan o girap o bandage, gihatag niya ang iyang lubnganan para kan Jesus. Kabalo pa mo that he did not believe na si Jesus mabanhaw. Wala gatuo si Joseph of Arimathea nga after 3 days si Jesus mabanhaw. Ngano man, number 1, kung nituo pa siya nga mabanhaw si Jesus, di niya ibutang slugnanan. Tama? Kung nagtuo pa siya nga mabanhaw si Jesus, dili nila irap si Jesus sa panakton. Kung nituo pa sila nga mabanhaw si Jesus, wala nila gibutangan atong mga spices. The same way nga ang mga disciples katong 12 day pagkamatay ni Jesus, unsay ilang ipambuhat? Ang uban namalik ng pagpanagat. Kano man, wala gyud disciple ni Jesus nga nituo nga mabanhaw gyud siya. Wala. Pero diri ang kanang dakong impact sa ako while pag nag-meditate ko ani ba. Kabalo siya nga dili mabanhaw si Jesus, and yet nganong gibaylo to niya tanan. Sa iyang una-una, dili mabanhaw si Jesus. Pero nganong willing siya nga hawiran ang patayng lawas. Nganong willing siya nga mahimong unclean. Nganong willing siya nga dili mahimong muspend og Passover uban sa iyang pamilya. Nganong willing siya nga mailhan nga kauban sa kriminal. Kung wala man day siya gatoo nga mabanhaw si Jesus. Because Joseph of Arimathea was a true disciple. And a real disciple, listen to me, a real disciple, gabuhat ani nga mga butang. Dili tungod kay naay mahitabo, dili tungod kay naay reward. Ang tinuod nga disciple, dili gahimo ani tungod kay naay gi-promise si Lord, kundi ang tinuod nga disciple, gabuhat aning tanan tungod kay palangga niya ang iyang agal. Because he loves Jesus. Willing siya nga bahalag dili mabanhaw si Jesus. Willing ko nga dili ko mo spend o Passover sa akong pamilya. Willing ko maulawan, matanggal akong posisyon. Kay nga naman, si Jesus palangga na ako. Wala man siya na-expect nga mabanhaw. Siya na-expect. Mabitaw itong iyahang gisira, according sa Bible, gisira niya ang bato. Kaya wala lagi sila ga-expect nga mapanhaw. Now, kung ikaw akong pangutan mo ang karon ng suon, as a disciple of Jesus, mangutan ako, why are you doing this? Nganong gasimba ka? Nganong ga life group ka? Nganong ga coach ka? Nganong ga worship team ka? Nganong ga usher ka? Nganong ga intercessory ka? Nganong ga ribuhan ka sa mga buluhaton nga iya sa Dios? Why?
Nganong katudlo kas mga bata? Nganong kaadto tas RSTU? Nganong makipartner ka sa barangay? Nganong magtudlo ka ani mga tao nga wa nimo nailhan? Nganong mag-share ka sa gospel sa imong mga classmates, sa imong kauban sa trabaho? Why are you doing it? Tungod ba kay mumagod ni siya ang akong obligasyon kay leader magud ko sa church? Tungod kay life coach magud ko na magoy gibutang nga titulo sa ako, mo nang ako ning buhaton? Tungod magod kay naa magoy gi-promise si Lord nga reward mo nang ako ning buhaton. Tungod kay nag-ampo ko sa Ginoo nga naay i-barter, iya man ning ihatag sa ako kung mga lagad ko, mo nang ako ning buhaton. And that is the reason why daghan kay mga Kristohanon galuyahan sa pagpamuhat sa Dios. Ano? Because ang ilang mindset na sila'y gahulatan. Murag gabayran nato ang Dios pinaagi sa ministry, gabayran nato ang Dios pinaagi sa pagsimba, gabayran nato ang Dios pinaagi sa paghimo ani tanang butang. Nangutan na si Lord Dixon, imo ba nang gibuhat tungod ani tanan o tungod kay gihigugma ko nimo? Si Joseph of Arimathea, gibuhat niya ni tanan dili tungod sa reward, kundi kay gihigugma niya si Jesus. Kabalo mo ngano? Nganong gihigugma niya si Jesus? Because there is one thing akong gi-research gid ayo. And na-realize na ko why he was willing to sacrifice for Jesus. Anong love gid niya si Jesus? Nganong ang mga disciples, katong mga 12D, nga may permi kauban ni Jesus basta kaon, katong yung permi kauban basta na mga milagro, katong yung mga kauban basta na mga dagkong butang, nganong kato sila, wala diha, wala nang isog na katkaton ang cross, nganong kaning wala na ilhan, ayha pamito nga ang nangisog. Pag sinawag study, nakita na ko ang rason. Because Joseph of Arimathea, before nahimong magwawali si Jesus, before nahimong propeta, pwede nyo ni-study, he is already connected to Jesus. Na sila'y relasyon. Imagine na, bisan ang mga half-brothers ni Jesus, wala magkikatkat sa cross. Kinsa di ay ni si Joseph of Arimathea, nganong willing niya na buhaton para kang Jesus? If you will look at the story, ang ilang timeline, Joseph of Arimathea is the uncle of Mary. In other words, lolo ni Jesus. Lahi o gugma ang lolo ba? Lahi o gugma ang lolo. Willing siya ubahin. Wa siya labot, mabanhaw ba si Jesus o dili? Ang iya, gusto niya, ang iyang apo, ang iyang agalon, disciple naman siya karon, mabutang sa saktong lugnanan. Because of love. Dili tungod sa reward, dili tungod sa kabatugan sa ngalan, dili tungod sa unsay ihatag sa iya pagmabanhaw, but because gihigugma niya. Ang akong pangutana iso na si close, nganong imong gabuhatan niya? Tungod ba kay Lord? Ulaw na kay Lord, tulo na ka Sunday, wa ko simbahay, simba ko sa ikaupan. Or is it because, Lord, mutunga ko every Sunday because I love you? Because tinuod man siya igsuon. Ang tinuod nga nahigugma, dili siya gusto mapalayo sa iyang hinigugma. Diba? Tanawa kayo na si Pastor Chan o si Coach Hanning. Bisag permanent na sila gauban, pagkabag simba, abay lang yapon. Mas grabe ni si Coach Mildred o si Coach Elson. Kauban na ko nagbalay, isa na nagkatri, pagkabag tri, abay lang yapon. Kaya ang tinuod lagi nga nahigugma, di siya gusto mapalayo sa iyang hinigugma. Hello? So if we really love God, dili ta gusto mapalayo sa iya.
Amen? Asa man nato siya tagbuon? Dili. Asa nato siya tagbuon? In our personal lives, sa atong mga personal nga pag-ampo, sa atong devotional nga ihatag sa iya everyday. And dapat bumitaw ng si King David, niingon siya, I was glad. Nalipay ko pag-ingon nila sa ako, let us go into the house of the Lord. In other words, lipay ko no kay King David, pag-ingon siya nga, David, simba ta! Nga naman, kay muadto na po siya sa balay sa iyang hinigugma. Ikaw, inana ba yung excitement pag paggadawat ni mo sa text nga, simba ka ulit? Oh, simba. Sila, bunon. Ay, naapay mga project, naapay. Kaman ka ni sila. So, if you love God, dili mo gusto mapalayo sa iya. So I hope that when we say, I am doing this because I love Jesus, dili siya makita sa imong istorya, makita Anong sa dili buhay. gusto nga mabuwag sa iyo. Amen? Lord, salamat sa mensahe nga among nadawat karon. Akong giampo na kani nga mensahe magadala og kapaguhan sa among pagkinabuhi, magadala og kausaban sa amo ang mga paglihok, sa among mga desisyon. Lord, I pray na masabtan namo na ang tinuod nga discipleship Ginoo siya magkinahanglan og kaisog. Ang tinuod nga discipleship, Lord, hugaw gini siya kay proseso man na ay effort yun ang buhaton and labaw sa tanan, Lord, nga kaning tinuod nga discipleship maka-inspire sa uban. O ang tinuod nga rason nga nung amo ning gabuhaton, dili tungod kay naami kakulatan nga madawat gikan kanimo, kundi tungod kay gihigugma kanamo. Lord, salamat. Ang po aning mensahe, ang mo yung madala sa among panimalay, ug amo ni magamit. In Jesus' name.